Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1268-74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang 5 kulay na light shield na nabuo ng 5 kulay na revolving divine dragon ay nanatiling hindi malalampasan kahit na nailabas na ng Stygian Scale Bear ang lahat ng lakas nito sa pag-atake nito. Daggendong. Ang Stygian Scale Bear ay umungal muli ng malakas. Gayunpaman, isang pahiwatig ng takot ang maririnig mula sa daggendong nito sa pagkakataong ito. Maliwanag na natakot ang Stygian Scale Bear ngayong napansin nito kung gaano kalakas si Alvin. Bagamat mababa ang IQ nito, mababa lang ito kumpara sa iba pang ordinaryong Demon Emperors. Natakot ito ngayon na nakatagpo ito ng isang kalaban na nanatiling hindi tinatabla ng buong puwersang pag-atake nito. Nanginginig ang malaburol nitong katawan bago ito biglang tumalikod para tumakas. Huwag kang magmadaling umalis. Sabi nga sa kasabihan, ang kagandahang loob ay nangangailangan ng kapalit. Kung makakaligtas ka pagkatapos makatanggap ng 2 suntok ko, hahayaan na kita. Agad na naging malamig ang tingin ni Alvin nang makita niya ang Stygian Scale Bear na sinusubukang umalis. Sa susunod na iglap, ang kanyang katawan ay sumibol nang muli niyang itinapon ang dragon soaring the 9 heavens. Hindi nagtagal ay naabutan niya ang Stygian Scale Bear. Kahit wala ang kanyang spirit weapon, mas malakas pa rin siya kaysa sa Stygian Scale Bear. Ito ay maliwanag sa paraan na nagawa niyang madaling harangan ang buong puwersang pag-atake ng Stygian Scale Bear sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang defensive martial skill kanina. Naabutan niya ang Stygian Scale Bear nang walang kahirap-hirap at hinaranggan ang daanan nito. Bago pa man natanto ng Stygian Scale Bear kung ano ang nangyayari, nakagawa na si Alvin ng kanyang hakbang. Muli niyang inihagis ang kanyang movement martial skill, Dragon Soaring the 9 Heavens. Tila nag-transform siya sa isang 5 kulay na banal na dragon nang bumangga siya sa Stygian Scale Bear. Whoosh! Nang walang paghahagis ng anumang martial skill, ang mga kamao ni Alvin ay umulan sa dibdib ng Stygian Scale Bear. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Tunog iyon ng mga kamao ni Alvin na sumusuntok sa dibdib ng Stygian Scale Bear. Para siyang binabasag ng bulok na kahoy. Nanginginig ang langit nang tumakas ang alon ng enerhiya mula sa impact. Boom! 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 Ang alon ng enerhiya mula sa epekto ay patuloy na nagdulot ng kalituhan habang ito ay nag-aalis, na nagdulot ng isang dumadagendong na tunog. Ang kaguluhan ay mas malaki kaysa noong unang inatake ng Stygian Scale Bear si Alvin. AAOOHHHH. Ang Stygian Scale Bear ay sumigaw sa isang nakakabinging dagendong habang ang katawan nito ay lumipad palabas na parang isang palaso na umalis sa kanyang busog. Bumagal lamang ang takbo nito matapos itong lumipad ng halos 100 metro ang layo. Dagendong. Matapos patatagin ang katawan nito na kasing laki ng isang burol, ang Stygian Scale Bear ay pinandilatan ng mata si Alvin. Bigla itong bumaba, sinusubukang tumakas sa dagat. Paanong posible? Hindi pa rin patay. Matapos ang Stygian Scale Bear ay magpakawala ng 2 matinis na sigaw, ito ay punong-puno ng enerhiya. Sumakay ito sa dagat na ikinagulat ni Alvin. Hindi lang niya pinakawalan ang lahat ng origin energy niya sa suntok kanina, kundi pinakawalan pa niya ang fused profundity at sword profundity niya ng walang reserbasyon. Noong una, naisip niya na ang kanyang suntok ay sapat na upang patayin ang Stygian Scale Bear pagkatapos makita ang lakas nito. Gayunpaman, ang kinalabasan ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang Stygian Scale Bear ay may nakakatakot na scale armor. Kahit nasuntukin ko siya gamit ang buong lakas ko tulad mo, hindi ito mamamatay. Si Heres, Martial Emperor Lazarus's voice transmission ay pumasok sa tenga ni Alvin at ginaisang siya. Napakalakas ng depensa nito. Natigilan si Alvin nang marinig niya ito. Mukhang patas ang Diyos kung tutuusin. Kahit na ang Stygian Scale Bear ay may mababang IQ at hindi maaaring mag-transform sa isang tao, ito ay binigyan ng isang hindi masisira na shell. Muling kumilo si Alvin nang makita niyang papasok na sa dagat ang Stygian Scale Bear. Bago ito makapasok sa dagat ay hamarang siya sa dinadaanan nito.
Sinabi ko dati na pakakawalan kita kung makakaligtas kapag katapos makayanan ang dalawang suntok ko. Huwag mo nang isipin na tumakas bago gawin ang pangalawang suntok ko, angle ni Alvin, walang pakialam kung naiintindihan siya ng Stygian Scale Bear o hindi. Hindi niya talaga sinasadya ang sinabi niya kanina. Akala niya ay mapapatay niya ang Stygian Scale Bear sa isang suntok lang. Sinong mag-aakala na ang scale armor ng Stygian Scale Bear ay magiging ganito katekot? Talagang tinulungan ito nitong makayanan ang suntok, at tila hindi man lang ito nasaktan. Dagindong. Ang Stygian Scale Bear ay umungal ng malakas na parang alam nitong ayaw siyang pakawalan ng taong nasa harapan niya. Dahil hindi na siya makatakas, galit na galit niyang sinuntok si Alvin. Nanatiling kalmado ang tingin ni Alvin habang nakatingin siya sa mga kuko ng Stygian Scale Bear. 9 Dragons, Barrier. Muli, 5 Divine Dragon ang lumitaw sa kanyang katawan habang mabilis silang umikot sa paligid niya, na nagiging 5 kulay na light shield. Boom! 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 Ang Stygian Scale Bear ay inatake si Alvin sa sobrang galit. Paulit-ulit nitong inilabas ang mga kuko. Ang parang kidlat na pag-atake ay walang tigil na umulan sa 5 kulay na light shield sa paligid ni Alvin. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa katapusan, ang pag-atake nito ay nakapagdulot lamang ng mga alon na parang ripple sa 5 kulay na light shield na tila nangangamot lamang ng KT para sa kalasag. Anong ginagawa niya? Hinayaan ni Heres ang lumiligid na enerhiya mula sa impact na Wallysine habang siya ay walang galaw sa kalangitan, na tila isang bundok. Maging ang robe sa kanyang katawan ay hindi man lang commandat. Hindi niya maiwasang matarante nang makita niya si Alvin na tahimik na nakatayo doon. Maya-maya pa ay nakuha na niya ang sagot niya. Tempest Point. Si Alvin na nakatayo roon ay tulala sa wakas ay kumilos. Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinuro niya ang isang daliri sa dibdib ng Stygian Scale Bear na walang tigil na umaatake sa kanya. Upang maging mas tumpak, ang kanyang daliri ay nakatutok sa lugar sa pagitan ng dibdib at leeg ng Stygian Scale Bear. May puwang doon na hindi natatakpan ng scale armor. Ang puwang ay napakaliit. Kung ang isang tao ay hindi nagbigay pansin, ang isa ay hindi mapapansin ito sa lahat. Ang Tempest Point ay isa sa offensive martial skill mula sa 9 Dragons War Sovereign Technique. Isa lamang itong Earth Rank martial skill, at matagal na itong huling ginamit ni Alvin. Gayunpaman, mukhang kahanga-hanga at marilag pa rin ito ng i-cast ito ni Alvin. Pinalitan ng Fused Profundity ang Wind Profundity. Pinalitan ng Sword Profundity ang Thunder Profundity. Habang nakataas ang daliri, ang dalawang profundities ay sumunod na parang mga anino at humampa sa maliit na puwang sa pagitan ng dibdib at leeg ng Stygian Scale Bear. Spurred. Inilabas niya ang daliri, dahilan para tumalsik ang sariwang dugo sa buong lugar. Hindi nakakaramdam ng anumang pagtutol si Alvin sa buong proseso. Nang mabutas ng kanyang daliri ang Stygian Scale Bear, ilang matutulis na puwersa ang bumaril sa dulo ng kanyang daliri at nagdulot ng kalituhan sa loob ng katawan nito. Agad na nanginig ng husto ang malaburol na katawan ng Stygian Scale Bear. AAOO. AAOOHHHH. Unti-unting humina at humihina ang matinis na sigaw ng Stygian Scale Bear bago ito tuluyang humina. Agad na bumagsak mula sa langit ang katawan ng Stygian Scale Bear. Beast Core. Agad na kumilos si Alvin nang makita niya ang Stygian Scale Bear na malapit ng mahulog sa dagat. Sa lakas ng kanyang braso ay pilit niyang itinaas habang ang kabilang kamay naman ay naglabas ng kutsilyo at tinusok ang sugat sa katawan nito. Ang susunod na hakbang ay madali. Gamit ang sugat sa Stygian Scale Bear bilang panimulang punto, pilit na pinunit ni Alvin ang scale armor nito sa mga maliliit na puwang sa pagitan ng mga kaliskis. Sa wakas, inilabas niya ang isang bagay na parang tableta na kumikinang na may mahinang kinang. Ito ay ang Stygian Scale Bear's Beast Core. Matapos tanggalin ang profundity fragment sa katawan ng Stygian Scale Bear, itinapon ni Alvin ang katawan nito pabalik sa dagat. Sa isang malakas na plop nagdulot ito ng mga alon. Si Heres na nakatayo sa di kalayuan ay natupok sa pagkabigla. Napakalakas ng observational skill. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nadiskubre niya ang kahinaan ng Stygian Scale Bear. Emosyonal na napabuntong hininga si Heres nang maalala ang eksena kanina.
Naalala pa niya noong unang beses siyang lumutang sa dagat, inabot siya ng mahigit 1 oras upang mahanap ang kahinaan ng Stygian scale bear nang makasalubong niya ito. Gayunpaman, ang naka-purple na binata sa kanyang harapan ay nakahinga lamang ng ilang oras. Napakabilis nito na nakakatakot. Matapos isantabi ang kanyang trepeyo ng labanan, muling bumalik si Alvin sa panig ni Harris. Nagtataka siyang nagtanong, lahat ba ng mga demonyong hayop sa ibayong dagat ay napakalakas, hindi makapag-transform, at may mababang IQ? Siyempre hindi. Umiling si Harris. Ang mga Demon Emperor tulad ng Stygian scale bear ay ang minorya sa ibayong dagat. Karamihan sa mga Demon Emperors dito ay katulad ng mga Demon Emperor sa Cloud Continent. Halimbawa, ang mga Demon Emperors na napatay ko sa aming paglalakbay ay lahat ay parang Stygian scale bear. At ang iba naman, lahat sila ay nakakapag-transform bilang tao, at ang kanilang IQ ay hindi. Nakikita ko. Tumango si Alvin. Hindi pa ganap na nakakabawi ang alaala ni Alvin. Kung hindi, alam na niya ang tungkol dito mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor mula noong umalis din ng Rebirth Martial Emperor sa Cloud Continent. Bagamat hindi siya nakarating ng malayo sa ibang bansa, nanatili siya doon sa loob ng ilang panahon. Nakatagpo siya ng maraming demonyong hayop sa ibang bansa, at walang kulang sa mga Demon Emperor sa kanila. Di nagtagal, nagpatuloy si Harris sa paglalakbay kasama si Alvin at ang iba pa sa likuran. Ngayong papalapit na sila sa Hidden Fog Island, hindi na nagpatuloy si Alvin sa paglilinang. Lubhang nalilibang siya sa alaalang nanumbalik sa mga nakaraang buwan. Napansin niyang napakayaman ng kanyang alaala. Una sa lahat, naalala niya lahat ng mga pinagdaanan niya sa nakaraan. Nabawi din niya ang karamihan sa kanyang alaala pagkatapos niyang lisanin ang Southern Outerland ng Cloud Continent at tumawid sa Stream River. Tumawid sa Stream River, sumakay sa Gold Tog, nilipol ang Berserk Mongrel Rodent Clan, sumalakay sa Yin Yang Sect, at nagtatayo ng Alvin Sect. Ang alaala pagkatapos tumawid ni Alvin sa Stream River ay nagsimulang lumaki sa kanyang isipan tulad ng kung paano tatubo ang mga sanga pagkatapos ng ulan. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Irish. Maya-maya, naalala niya si Irish, ang babaeng laging nasa tabi niya. Gayunpaman, hindi niya maalala kung saan siya nagmula o na siya ay banihag sa Lost Stone Forest. Naalala rin niya ang pangyayari sa Lost Stone Forest. Bukod dito, naalala rin niya ang Devil Seal Tablet. Sa panahon ng labanan sa Lost Stone Forest, niloko siya ng Devil Seal Tablet bago siya nakipag-away sa Martial Emperor Shi-Chi. Nagresulta ito sa pagkawala ng kanyang kamalayan. Sa wakas ay naalala niya ang lahat ng ito. Kaya pala nawala talaga ang Devil Seal Tablet sa Lost Stone Forest. Nasa Lost Stone Forest din si Irish. Ang mga mata ni Alvin ay malamig na kumikinang. Baka sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Brother Yang, nagkusa si Alvin na tawagan si Harris Yang habang nakatingin ito sa kanya. Oo. Tumingin si Harris kay Alvin, nagtataka. May maitutulong ba ako sa iyo, Kuya Alvin? Brother Yang. Gusto kong malaman kung dadalhin ba ni Martial Emperor Shi-Chi mula sa Lost Stone Forest ang kanyang mga tauhan para sumali sa Hidden Fog Martial Competition sa pagkakataong ito. Tanong ni Alvin. Oo naman. Tinanggo ni Harris ang kanyang ulo na parabang ito ay isang bagay na syempre. Si Martial Emperor Shi-Chi ay isang kilalang Martial Emperor sa Cloud Continent. Tiyak na natanggap din niya ang imbitasyon mula sa Hidden Fog Island. Para sa kapakanan ng Saint Stones, tiyak na dadalhin niya ang kanyang mga tauhan dito. 1269. Magaling iyan. Tumango si Alvin bilang kasiyahan nang malaman niyang darating din si Martial Emperor Shi-Chi, ang may-ari ng Lost Stone Forest. Samantala, tumindi ang malamig na ningning sa kaibuturan ng kanyang mga mata na tila lalamunan ng sinumang maglalakas loob na lumapit sa kanya. Ano ang mali? Kapatid na Alvin, mayroon bang awayan sa pagitan mo at ng Martial Emperor Shi-Chi? Hindi naiwasang magtanong ni Harris nang mapansin niyang may hindi tama sa ekspresyon ni Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Hindi itinuloy ni Harris ang pagtatanong tungkol sa bagay na iyon. Napagtanto niyang ayaw ni Alvin na pag-usapan pa ito nang hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita pagkatapos niyang tumango. Gayunpaman, hindi niya maiwasang paalalahanan siya, Brother Alvin.
Ang Martial Emperor Shi na iyon ay nauna nang pumasok sa 4th level Martial Emperor stage kaysa sa akin. Huwag maliitin ang kanyang kakayahan. 4th level Martial Emperor stage. Mahinang ungol ni Alvin. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang kanyang puso ay hindi maiwasang lumubog. Bagamat naalala niya ang nangyari sa Lost Stone Forest, ang alaala ng panahong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng devilification at ang kakayahan ng Martial Emperor ay malabo pa rin sa kanyang isipan. Matapos makinig kay Heres, naunawaan niya ang Martial Emperor Shi. Si Heres ay patuloy na nangunguna habang si Alvin ay bumubulong sa sarili. Sa panahon ng pinili ni Lazarus Peak ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, ang kanyang cultivation base ay matagumpay na nakapasok sa 6th level Martial Monarch stage. Natural, lahat ito ay salamat sa rebirth pill at sa epekto ng konstruksyon pagkatapos ng pagkawasak na mabilis niyang nalagpasan. Bukod dito, ang pagtaas ng kanyang kakayahan ay hindi limitado sa kanyang cultivation base lamang. Ang Fused Profundity at Sword Profundity na naintindihan niya ay may malaking elevation din. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang mabilis na elevation ng kanyang dalawang profundities ay dapat dulot ng Soul Remnant Energy mula sa Devil Seal Tablet na pumipigil sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang nasirang kaluluwa ay isang pagpapala sa disguise. Dahil doon, nakakuha siya ng elevation sa kanyang profundities at mga pagbabagong hindi maipaliwanag. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mapili ang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor sa Lazarus Peak. Bagamat sila ay naglalakbay, hindi nakalimutan ni Alvin na magtanim. Bukod dito, si Martial Emperor Lazarus, Heres, ay binuhat si Alvin at ang iba pang siyam sa kanyang lakas kaya hindi na kailangan ni Alvin na gumawa ng anumang pagsisikap. Sa makatuwid, ang kanyang cultivation base ay matagumpay na nakapasok sa 9th level Martial Monarch stage. Sa kabilang banda, nagawa niyang itaas ang kanyang Fused Profundity at Sword Profundity sa ikalimang antas. Naabutan na ng kanyang Sword Profundity ang kanyang Fused Profundity. Ang lahat ng ito ay dahil sa sword na kabisado ni Dao Alvin. Ang sword daw ay nagmula sa salitang sword na natagpuan niya sa kanyang bayan. Ang salita ay naiwan ng isang lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Sword Saint. Nang iniisip ni Alvin ang kanyang kasalukuyang kakayahan, may pumasok sa kanyang isipan, at isang pangalan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Bert Ing. Iyon ang pangalan ng lalaking tinawag ang kanyang sarili na Sword Saint. Ang mga alaalang may kinalaman sa salitang sword, ay kumikislap sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Nagtataka ako kung bakit biglang tumaas ang Sword Profundity ko. Naabutan pa nito ang Fused Profundity ko. As it turns out, it's because of the word sword. Si Alvin ay nasa mabuting kalooban nang maalala niya ito. Pumikit siya ulit. Alam niya na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay malayo sa Martial Emperor Shi na nasa 4th level Martial Emperor stage. Kailangan niyang mabilis na itaas ang kanyang kakayahan upang talunin si Martial Emperor Shi. Hindi nagtagal, muli niyang isinubsob ang sarili sa paglilinang. Hindi niya hahayaang mawala ang anumang pagkakataong magtanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Habang naglilinang si Alvin, palapit sila ng palapit sa Hidden Fog Island sa pangunguna ni Heres. Ang Hidden Fog Island ay nasa Oversea Saint Island. Maraming Martial Emperor at Demon Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent ang darating sa Hidden Fog Island. Ang mga kakayahan ng Martial Emperor at Demon Emperor powerhouse na ito ay kapantay ng mga sikat na Martial Emperor at Demon Emperor powerhouse sa Cloud Continent. Ang tatlong pinakamakapangyarihang tao sa Hidden Fog Island ay ang tatlong Island Masters ng Hidden Fog Island. Silang tatlo ang namamahala sa Hidden Fog Island. Marami silang mga alagad sa ilalim nila. Bagamat hindi nila sila ikinategorya bilang mga disipulo o tagasunod, mayroon silang sariling sistema ng pagraranggo. Nariyan ang mga pangunahing disipulo, mga disipulo sa panloob na isla, at mga disipulo sa labas ng isla. Ang tatlong uri ng mga alagad ng Hidden Fog Island ay nakatanggap din ng iba't ibang paggamot. Ang Hidden Fog Martial Competition ay inorganisa ng Hidden Fog Island. Bukod sa pag-imbite sa mga disipulo sa ilalim ng Martial Emperors at Demon Emperors mula sa Cloud Continent, ang mga natatanging disipulo ng Hidden Fog Island ay lalahok din sa Martial Competition.
Sa oras na iyon, ang mga powerhouse mula sa Hidden Fog Island at Cloud Continent na wala pang 7 taong gulang ay sasabak sa isang matinding kompetisyon. Sa sandaling ito, may eksaktong 3 buwan pa bago magsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Gayunpaman, mayroon ng maraming tao sa Hidden Fog Island. Ang Martial Emperor at Demon Emperor powerhouses na umalis ng maaga sa Cloud Continent ay nakarating na sa Hidden Fog Island kasama ang 10 sa kanilang pinakasikat na mga disipulo. Malugod silang tinanggap sa Hidden Fog Island. Ang mga kapangyarihang ito ng Martial Emperor at Demon Emperor kasama ang kanilang mga disipulo ay inayos na manatili sa mga liblib na mansyon. Ang mga mansyon na ito ay nakakalat sa timog ng Hidden Fog Island. Ang timog ng Hidden Fog Island ay napuno ng malalagaong halaman at sariwang hangin. Ang Heaven and Earth Origin Energy doon ay puro na ginagawa itong isang magandang lugar para sa paglilinang. Karamihan sa mga tao na masigasig tungkol sa Hidden Fog Island ay malalaman na ang isla ay mayaman sa origin stones. Mayroon silang nakatagong reserba sa ilalim ng lupa sa silangang bahagi ng isla. Ang kapaligiran ng pagtatanim sa Hidden Fog Island ay naapektuhan ng Origin Stones Reserve. Sa makatuwid, ang silangang bahagi ng Hidden Fog Island ay ang pinakamahusay na lugar ng paglilinang sa isla. Dito rin nagilinang ang 3 Island Masters ng Hidden Fog Island, mga Core Disciples, at Inner Island Disciples. Dahil sa kanilang mababang katayuan, ang mga alagad sa labas ng isla ay hindi pinayagan doon. Ang mga alagad sa labas ng isla ay nakakalat sa hilaga at kanlurang bahagi ng Hidden Fog Island. Ang mga tanawin sa paligid ng Hidden Fog Island ay maganda na may malalagaong halaman sa lahat ng dako. Taliwas sa nakapaligid na Hidden Fog Island, mayroong isang malawak at walang hangganang lungsod sa gitna ng isla. Ito ang tanging lungsod sa Hidden Fog Island. Ito ay ang Hidden Fog City. Bukod sa ilang pansamantalang elder mula sa Hidden Fog Island, mayroon ding ilang Martial Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent na nananatili sa Hidden Fog City. Bukod sa mga taong ito, ang Hidden Fog City ay kadalasang inookupahan ng mga katutubo. Ang mga katutubo ay ang mga inapo ng mga alagad ng Hidden Fog Island mula noong itinatag ang isla. Ang mga mahuhusay na inapo ay magiging mga alagad ng Hidden Fog Island habang ang mga hindi ay maninirahan sa Hidden Fog City na nagpapatakbo ng maliliit na negosyo. Lumipas ang maraming taon, ang Hidden Fog City ay umunlad ng husto, at isa na itong mataong lungsod. Sa timog ng Hidden Fog Island ay kung saan nila tinanggap ang kanilang mga bisita. Ang mga Martial Emperors at Demon Emperors mula sa Cloud Continent kasama ang kanilang 10 pinakanamumukod-tanging mga disipulo ay isasaayos upang manatili dito. Sa compound ng isang malaking mansyon sa timog ng Hidden Fog Island, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na casual ang pananamit ay nakatitig sa 2 binibini sa kanyang harapan. Junior sisters, bet ko kayong dalawa ay hindi pa nakapunta sa Hidden Fog City dahil first time ninyo sa Hidden Fog Island. Paano kung magpapakita kami sa inyo? Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo sa tabi niya na may katulad na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatitig siya sa 2 babaeng nasa harapan niya na may hindi nakukuhang katakawan at pagnanasa. May bakas ng kasamaan sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Dahil nanirahan sila sa Hidden Fog Island sa loob ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng mga ganitong kagandahan. Talagang naramdaman nilang sulit ang kanilang paglalakbay dito. Napakaganda ng 2 babaeng nasa harapan nila kaya napabuntong hininga sila. Halos mawalan sila ng kaluluwa nang makita ang 2 babae. Ang kanilang hitsura ay maaaring ituring na walang kapantay. Napakaganda nila. Bagamat pareho silang namumukod-tangi, magkaiba ang charisma ng 2 babae. Ang nakasuot ng light purple ay may kaakit-akit na aura na tila kayang gawin ang lahat ng lalaki na mahulog sa kanya tulad ng pulang rosas. Kung ang babaeng nakasuot ng lila ay isang pulang rosas, ang ibang babae ay isang purong snow lotus. Mukha siyang magandang babae mula sa isang hamak na pamilya. Siya ay cute at walang muwang. Pareho silang may kanya-kanyang kagandahan. Tama, junior sisters. Sa pagsama sa iyo ng iyong mga senior brothers, masisiguro namin na sulit ang iyong paglalakbay sa Hidden Fog City, sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Hindi siya nag-abalang itago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Bagamat parehong casual ang pananamit ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, bawat isa sa kanila ay may token sa kanilang sinturon na gawa sa hindi kilalang material. Ang salitang inner ay inukit sa token. Kung narito ang mga katutubo sa Hidden Fog Island, makikilala nila ang token kung ano ito. Ito ang tanda na dala ng mga disipulo ng Hidden Fog Island sa loob ng isla upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga kakayahan ng mga disipulo sa panloob na isla ng Hidden Fog Island ay katulad ng mga ordinaryong alagad ng Martial Emperor sa Cloud Continent. Nagpapasalamat kami sa kabaitan ng mga senior brothers. Pero kararating lang namin kaya nagpaplano kaming magpahinga ng mabuti at mahabang panahon. Wala pa kaming planong pumunta sa Hidden Fog City, dahan-daang sabi ng dalagang naka-purple. Siya ay tila magalang, ngunit may bakas ng pagkamuhi para sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang magagandang mata. Kung ganoon ang kaso, babalik kami sa ibang araw, sabi ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maya-maya pa ay napalingon ang dalawang lalaking nasa edad na. Pagkalingon pa lang nila ay agad na naging solemn na ang mga mukha nila. 10 beses na silang nakapunta rito kahit kamakailan lang, ngunit tinanggihan sila sa bawat pagkakataon. Dahil doon, manipis ang kanilang pasensya. Kung ang dalawang babaeng iyon ay mga ordinaryong babae, hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung hindi sila makumbinsi sa mga salita. Sa kasamaang palad, ang dalawang babaeng nakita nila ay mga direktang alagad ng Martial Emperor mula sa Cloud Continent. Bagamat mas mababa ang kakayahan ng dalawang babae kaysa sa kanila, hindi sila nang ahas na maging agresibo. Gagawin lamang nila iyon kung naghahanap sila ng kamatayan. Pareho silang mga disipulo sa loob ng isla ng Hidden Fog Island. Kahit na sila ay pinatay ng Martial Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent, ang tatlong Island Masters ng Hidden Fog Island ay walang gagawin tungkol dito. Magiging ibang kwento kung sila ang mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. 1270. Sa tatlong Island Masters, ang katayuan ng mga pangunahing disipulo sa Hidden Fog Island ay katumbas ng mga direktang disipulo ng Martial Emperor sa Cloud Continent. Sister Kelly, parang hindi na tayo makakapunta ngayon sa Hidden Fog City. Bagamat umalis na ang dalawang kasama, baka malapit na silang magtago. Siguradong susundan nila tayo pag alis natin, sabi ng babaeng naka-purple na babae sa katabi niya. Ayos lang, Sister Megan. Pupunta tayo sa loob ng ilang araw, sabi ng huli. Ang dalawang babae ay sina Megan at Kelly. Sinundan nila si Martial Emperor Holland sa Hidden Fog Island. Bagamat sila ay mga direktang disipulo ni Martial Emperor Holland, mahirap para sa kanila na makamit ang pambihirang resulta sa kanilang kasalukuyang kakayahan sa Hidden Fog Martial Competition. Pumunta sila sa Hidden Fog Island para lang manood. Mula nang dumating sila sa Hidden Fog Island, binalak na nilang bisitahin ang Hidden Fog City. Gayunpaman, ang dalawang nakakainis na langaw ay palaging makakaabala sa kanila, na lubhang nakakaapekto sa kanilang kalooban. Ang langaw na tinutukoy ni Megan at Kelly ay walang iba kundi ang dalawang disipulo sa panloob na isla ng Hidden Fog Island na kalalabas lang. Dati, itong dalawang disipulo sa loob ng isla ang nagpakita sa kanila sa kanilang tirahan. Sinong mag-aakalang magtatagal sila at maiirita sila? Sa sandaling aalis na sina Megan at Kelly, lalabas sila sa tamang oras. Para silang mga medicinal herbal patch na malagkit na mahirap tanggalin. Lalabas na si Senior Sister sa kanyang closed-door cultivation sa loob ng ilang araw. Maaari natin siyang hilingin na samahan tayo sa oras na iyon, bulong ni Megan habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sigurado akong hindi sila mangangahas na gawin ang gusto nila kung kasama natin si Senior Sister Rowena. Mahinang nguya ni Kelly. Sa sandaling bumalik ang dalawang babae sa kanilang silid upang magtanim, isang grupo ng mga bisita ang dumating sa Hidden Fog Island. Sila ang mga tao mula sa Lazarus Peak. Si Alvin iyon at ang iba pa. Sa pangunguna ni Martial Emperor Lazarus Harris, matagumpay nilang nalakbay ang mapanganib na karagatan at nakarating ng ligtas sa Hidden Fog Island. Nakarating na kami sa Hidden Fog Island, sabi ni Harris.
Nagulat siya sa lahat, kabilang si Alvin, sa kanyang mga salita. Makalipas ang ilang sandali, nanambalik ang lahat. Nandito na tayo. So ito ang Hidden Fog Island. Makikita lang natin ang isang maliit na bahagi ng Hidden Fog Island na nakatayo dito. Katulad ng pangalan nito, karamihan sa Hidden Fog Island ay nakatago ng fog. Marami sa kanila ang nagmamasid sa isla sa harap nila at nag-usap sa kanilang sarili. Tumabi si Alvin at pinagmasdan niyang mabuti ang isla. Talagang tinupad ng Hidden Fog Island ang pangalan nito. Pagpasok nila sa Hidden Fog Island, dalawang silhouette ang dumating mula sa malayo at humarang sa kanilang dinadaanan. Sir, pwede ko bang tanungin kung sinong Martial Emperor Powerhouse mula sa Cloud Continent ka? Tinanong nila si Harris kung sino ang nangunguna habang hinaharangan nila ang kanilang dinadaanan. Martial Emperor Lazarus, mahinahong sabi ni Harris habang nakatingin sa baywang ng dalawang tao, pareho kayong mga disipulo sa panloob na isla ng Hidden Fog Island. Sir, pinadala kami ng Island Master para salubungin kayong lahat. Mangyaring sumunod sa akin. Inihanda namin ang inyong tirahan sa timog ng Hidden Fog Island, magalang na sabi ng isa sa mga disipulo sa loob ng isla. Mangyaring pangunahan ang daan. Tumango si Harris. Ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay tumalikod upang manguna sa daan. Pinangunahan nila sina Alvin, Harris, at ang iba pa sa timog ng Hidden Fog Island. Ito ay kung saan matatagpuan ang katimugang isla ng Hidden Fog Island. Ang Southern Island ay kung saan nakahost ang Hidden Fog Island ng kanilang mga bisita. Kadalasan, walang pinapayagan doon. Magkakaroon ng mga disipulo sa loob ng isla na sumusubaybay at nagpapatrolya sa katimugang isla mula sa itaas paminsan-minsan. Mayroon lamang isang kinalabasan para sa lahat ng nanghihimasok na nahuli kamatayan. Habang nasa daan, nalaman ni Alvin at ng iba pa ang tungkol sa Hidden Fog Island mula sa isa sa mga disipulo sa loob ng isla. Nalaman nila ang tungkol sa tatlong makapangyarihang Island Masters ng Hidden Fog Island, isang grupo ng Martial Emperor at Demon Emperor Interim Elders at Elders pati na rin ang usapin ng ilang Martial Emperors na naninirahan dito ng mahabang panahon. Natural, marami rin silang natutunan tungkol sa mahihinang katutubo na naninirahan sa Hidden Fog City. Itong Hidden Fog Island ay sarado sa publiko. Bukod sa ilang makapangyarihang Martial Emperor at Demon Emperor powerhouses, ang mga katutubo ay karaniwang hindi umaalis sa isla mula sa sandaling sila ay ipinanganak hanggang sa araw na sila ay mamatay. Ito ay parang isang nakatagong paraiso, hindi napigilan ni Alvin na mapabulala sa loob. Samantala, nalaman din nila ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, mga disipulo sa panloob na isla, at mga disipulo sa panlabas na isla mula sa disipulong iyon sa loob ng isla. Kung gagamitin ng isa ang mga powerhouse ng Martial Emperor ng Cloud Continent bilang isang halimbawa, ang mga alagad sa labas ng isla ng Hidden Fog Island ay magiging katumbas ng mga tagasunod ng Martial Emperor. Samantala, ang mga disipulo sa panloob na isla ay magiging katumbas ng mga disipulo ng isang Martial Emperor, at ang mga pangunahing disipulo ay magiging katumbas ng mga direktang disipulo ng isang Martial Emperor. Kaya hindi lang ang mga tao mula sa Cloud Continent ang sasali sa Hidden Fog Martial Competition. Ang mga tao mula sa Hidden Fog Island ay kalahok din. Ang pangatlong direktang disipulo ni Harris, si Albert, ay nagtatakang nagtanong matapos makinig sa Inner Island Disciple. Oo. Tumango ang disipulo sa loob ng isla. Ngunit tulad ninyong lahat, 10 lang kami mula sa Hidden Fog Island ang lalahok sa kompetisyon. Napakalaki ng Hidden Fog Island, pero 10 tao lang ang kalahok sa Hidden Fog Martial Competition. Sigurado akong kapansin-pansin ang 10 tao na sasali, di ba? May nagtanong. Oo naman. Ang Inner Island Disciple ay tumango na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa aming Hidden Fog Island, mayroon kaming hindi bababa sa 20 pangunahing disipulo. Ang 10 tao na kalahok sa Hidden Fog Martial Competition ay 10 sa mga pinakanamumukod tanging core disciple sa aming Hidden Fog Island. Bang! Ang mga salita ng disipulo sa loob ng isla ay tumama kay Alvin at sa iba pa na parang kidlat.
Nagulat sila. Mayroong hindi bababa sa 20 pangunahing disipulo sa Hidden Fog Island. Dapat malaman ng isang tao na ang lakas ng pangunahing mga disipulo ng Hidden Fog Island ay katulad ng mga direktang disipulo ng Martial Emperor sa Cloud Continent. Ang 10 tao mula sa Hidden Fog Island na napili sa hindi bababa sa 20 pangunahing disipulo ay walang alinlangan na elite. Siguradong marami sa kanila ang mga Martial Emperors. Bukod kina Alvin at Damian na nagawang manatiling kalmado, ang natitirang 8, kabilang ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor, sina Tommy at Albert, ay mukhang kaawa-awa. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nilang maaari silang makatagpo ng hindi matatalo na kalaban sa Hidden Fog Martial Competition. Hindi nagtagal, dumating si Alvin at ang iba pa sa isang malaking mansyon sa ilalim ng pamumuno ng 2 disipulo sa loob ng isla. Maraming maliliit na compound sa mansyon. Ito ay higit sa sapat para sa lahat ng 11 sa kanila na mag-okupa ng isang compound bawat isa. Sir, ang Hidden Fog Martial Competition ay magaganap lamang makalipas ang 3 buwan. Sa loob ng 3 buwang ito, kung ikaw at ang iyong mga disipulo ay naiinip, maaari mong bisitahin ang Hidden Fog City, sabi ng 2 disipulo sa loob ng isla kay Heres bago sila umalis. Tumango si Heres. Kung wala nang iba, gagawa tayo ng hakbang ngayon. Umalis ang 2 disipulo sa loob ng isla matapos silang magpaalam. Tumalikod sila at dumiretso sa silangang bahagi ng Hidden Fog Island. Ang kanilang misyon ay salubungin ang isang kapangyarihan ng Martial Emperor at ang kanyang mga tao. Kapag natapos na nila ang kanilang misyon, mag-uulat sila sa silangang isla ng Hidden Fog Island. Pagkatapos nilang ibigay ang kanilang ulat, hindi na sila kakailang ganing tanggapin ang isa pang kapangyarihan ng Martial Emperor at ang kanyang mga alagad. Malugod na tatanggapin ng ibang mga disipulo sa loob ng isla ang iba pang mga kapangyarihan ng Martial Emperor na hindi pa dumarating at ang mga taong dinala nila. May mga katutubo mula sa Hidden Fog Island at pati na rin ang mga powerhouse ng Martial Emperor mula sa Cloud Continent na nanirahan sa Hidden Fog City. Napaka-interesante, nakaupo si Alvin sa kama habang nakakross ang mga paa habang mahinang bumubulong, bibisitahin ko ang Hidden Fog City sa loob ng ilang araw. Gusto kong maranasan ang Hidden Fog Island. Ang cultivation environment sa Cloud Continent ay hindi maikukumpara sa Hidden Fog Island dahil isa itong overseas Saint Island. Parang may kung ano sa ilalim ng lupa. Pwede ba itong Supreme Grade Origin Stones Reserve? Nag-iisip si Alvin habang nagpapakasawa siya sa concentrated Heaven and Earth Origin Energy sa Hidden Fog Island. Supreme Grade Origin Stones Reserva. Ang lahat ng Origin Stones na ginawa mula sa naturang reserba ay Supreme Grade Origin Stones. Maaaring mayroong ilang mga mataas na kalidad na pinakamataas na grado na Origin Stone sa kanila. Ang isang Origin Stones na reserbang tulad nito ay hindi umiiral sa Cloud Continent. Bagamat may pinakamataas na grado na Origin Stone sa Cloud Continent, nagmula ang mga ito sa mataas na grade Origin Stones Reserves. Ang dami ay mababa. Hindi ito maikukumpara sa isang Supreme Grade Origin Stones na reserba kahit na ano. Bagamat nag-isip si Alvin na mayroong Supreme Grade Origin Stones Reserve sa ilalim ng Hidden Fog Island, wala siyang interes dito. Para sa kanya, ang pinakamataas na grado na Origin Stones ay pera lamang para sa pangangalakal at mga materyales na pag-ukitin ng mga inscription. Wala siyang pakialam kung ilan ang mayroon siya basta't sapat na siya. Dahil maaaring mayroong pinakamataas na antas ng Origin Stone sa ilalim ng isla. Kung gayon ang Hidden Fog Island na ito ay maaaring ituring na isang treasure island. Dapat mayroong maraming mahahalagang mineral at halamang gamot dito. Maglalakbay ako sa Hidden Fog City sa loob ng ilang araw at tingnan kung maaari kong kolektahin ang lahat ng mga materyales na kailangan ko sa paggawa ng Royal Grade Spirit Archery Set. Mabubuo ko ang Royal Grade Weapon Flame kapag matagumpay kong naitaas ang aking cultivation base at makapasok sa Martial Emperor Stage. Sa oras na iyon, magagawa kong mag-manage ng isang Royal Grade Spirit na bow. Sa oras na iyon, magagamit ko na ang Royal Grade Spirit Archery Set para linangin ang Colossal Aerolite Arrow na iniwan ni tatay para sa akin.
Nagdesisyon si Alvin sa isang kisap mata. Kasunod nito, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pakalmayan ang kanyang isip para sa paglilinang. 9 Dragon War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Habang siya ay naglilinang, hindi niya nakalimutang unawain ang dalawang uri ng profundities. Habang ang kanyang cultivation ay mabilis na tumataas, ang kanyang dalawang profundities ay mabilis ding tumataas. Pagkaraan ng 10 araw, nagising si Alvin mula sa kanyang paglilinang. Isang hakbang na lang ang layo ko mula sa pagpasok sa Martial Emperor stage. Ang kailangan ko lang ay kaunting oras pa bago ako matagumpay na makalusot. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang sa sandaling binuksan niya ito. May bakas ng kumpiyansa sa mga mata na iyon. Isang hakbang na lang ang layo niya sa kanyang pambihirang tagumpay. Isang hadlang na lang ang natitira bago siya pumasok sa Martial Emperor stage. Kapag siya ay nakalusot, siya ay magiging parang cart na lumulukso sa tarangkahan ng dragon. Ang kanyang cultivation ay magiging skyrocket sa oras na iyon. Magbibiyahe ako ngayon sa Hidden Fog City. Si Alvin ay lumabas ng silid at umalis sa maliit na stand-alone na compound bago siya tumalon sa langit. Tila siya ay naging isang kidlat habang tinatahak niya ang kanyang daan patungo sa Hidden Fog City. 1271. Habang papunta sa Hidden Fog City, narinig ni Alvin ang isang boses sa kanyang isipan. Anak, gaano katagal na? Nakikita ko na halos gumaling na ang kaluluwa mo. Si Bart ang nagsalita. Halos gumaling na ang kaluluwa ko. Hindi tumugon si Alvin kay Bart habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa halip, tinanong niya, ibig sabihin. Babawiin ko ang lahat ng alaala na nawala sa akin sa lalong madaling panahon. Tama, sabi ni Bart. Anak, hindi mo ako sinasagot. Malapit na ang 1 taon mula noong sinabi mo sa akin na aabutin ng 1 taon ang pinakamaraming oras para bumalik ang aking memorya, sabi ni Alvin. Tulad ng inaasahan ko, sabi ni Bart na may pagmamalaki, anak, kumbinsido ka na ba ngayon? Sa aking palagay, ito ang pinakamabuting bagay na maaari mong gawin upang humingi ng tulong kay Martial Emperor Lazarus. Hindi pinansin ni Alvin ang mapagmataas na salita ni Bart. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naalala siya at hindi naiwasang magtanong, bastard. Magkano ang alam mo tungkol sa Saint Grade Martial Tactics? Ang Saint Grade Martial Tactics ay napakabihirang dito. Sa Dao Martial Saintland, halos lahat ng nasa itaas ng Innate Void Restoration Stage ay naglilinang ng Saint Grade Martial Tactics. Mahinahong sinabi ni Bart, sa Dao Martial Saintland, ang Saint Grade Martial Tactics lang ang makakaapekto ng malaki sa kakayahan ng isang tao. Ang Mortal Grade Martial Tactics ay para lamang sa pagpapakita. Masarap tingnan ngunit walang silbi. Mga Mortal Grade Martial Tactics. Natigilan si Alvin. Ano iyon? Ang martial skills na nililinang ninyong lahat sa Mortal Continents ay Mortal Grade Martial Tactics, sabi ni Bart. So ang martial skill sa Cloud Continent ay Mortal Grade Martial Tactics. Kusang kumaibot ang mga labi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Bart. Batay sa mga salita ni Bart, ang lahat ng martial skill sa Cloud Continent, kahit na ito ay Yellow Rank, Profound Rank, Earth Rank o Heaven Rank, ay pawang Mortal Grade Martial Tactics. Bukod dito, ayon kay Bart, ang Mortal Grade Martial Tactics ay para lamang palabas. For show lang. Hindi mo ba naisip na lumalagpas ka sa linya? Lahat ng martial skills sa Cloud Continent natin, lalo na sa Heaven Rank Advanced Martial Skills, ay maaaring makapagpataas ng kakayahan ng isang tao ng malaki, malungkot na sabi ni Alvin. Hindi ito biro. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang pag-aralan at linangin ang iba't ibang mga kasanayan sa militar mula sa 9 Dragons War Sovereign Technique. Ito ay kung paano niya nakuha ang lahat ng kanyang mga tagumpay ngayon. Gayunpaman, tinanggihan ng mga salita ni Bart ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsusumikap. Natural lang na hindi siya masaya. Ano? Hindi pa rin kumbinsido. Ngumisi si Bart. Brat, hindi ka pa nakakaranas ng Saint Grade Martial Tactic. Sa sandaling gawin mo, marirealize mo na biro lang ang Mortal Grade Martial Tactic na pina-practice mo.
Sigurado ka bang hindi ka nagpapalaki? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses pagkatapos niyang huminga ng malalim. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang aminin na for show lang ang mortal grade martial tactics. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Sa palagay ko kahit na ang pinakamahusay na mortal grade martial tactic sa iyong mortal continent ay magbibigay lamang ng 10% pagtaas sa kakayahan ng isang martial artist, tama ba? Tanong ni Bart. 10%. Marahan na ba maulong si Alvin? Ang martial skill na kanyang nalinang ay itinuturing na pinakamahusay na martial skill sa Cloud Continent. Gayunpaman, ang martial skill ay nagbigay lamang ng humigit kumulang 10% boost kahit na siya ay nakalusot sa peak level. So sinasabi mo, ang boost na ibinibigay ng Saint Grade Martial Tactic sa isang martial artist ay higit pa sa Mortal Grade Martial Tactic? Tanong ni Alvin. Siyempre, sabi ni Bart, kahit na ang pinakamababang ranggo ng Saint Grade Martial Tactic ay magbibigay ng hindi bababa sa 20% pagtaas sa kakayahan ng isang martial artist. Ang pinakamababang ranggo na Saint Grade Martial Tactic ay magbibigay ng hindi bababa sa 20% pagtaas sa kakayahan ng isang martial artist. Sumimangot si Alvin. Sigurado ka? Ang boost ay isang fold na mas mataas kaysa sa Heaven Rank Advanced Martial Skill na pinagkadalubhasaan niya. Malalaman mo kung totoo o hindi ang sinasabi ko pagkatapos maglinang ng Saint Grade Martial Tactic kapag nakarating ka na sa Dao Martial Saintland sa hinaharap. Ngumisi si Bart. Bakit kailangan kong maghintay hanggang makarating ako sa Dao Martial Saintland? Di ba sabi mo isa kang powerhouse ng Saint Stage? Hindi ka ba nagil-inang ng Saint Grade Martial Tactic dati? Tanong ni Alvin. Magpatuloy na sana siya sa pagtatanong nang bigla siyang harangin ni Bart. Brat, alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Umaasa ka bang tuturuan kita ng Saint Grade Martial Tactic? Sa kasamaang palad, natatakot akong mabaigo ka, sabi ni Bart. How dare you call yourself a Saint Stage powerhouse? Isa lang itong Saint Grade Martial Tactic pero ayaw mo akong turuan. Napakaliit, sabi ni Alvin nang hindi sinasadya na may kasamang pang-uuyam. Brat, hindi ko sinusubukang maging maliit. Dapat alam mo na ang Saint Grade Martial Tactics ay iba sa Mortal Grade Martial Tactics. Maaari kang matuto ng Mortal Grade Martial Tactics mula sa verbal lessons ngunit hindi Saint Grade Martial Tactics. Dapat mong linangin ang Saint Grade Martial Tactics sa pamamagitan ng mga Santo Token, patuloy na sinabi ni Bart. Saint Token. Medyo nalito si Alvin. Kasabay nito, may pumasok sa kanyang isipan, at naisip niya ang isang tiyak na Jade Token. It was the Jade Token na iniwan sa kanya ng kanyang kuripot na ama. Mayroong isang set ng Saint Grade Martial Tactics sa Jade Token. Maaari bang ang Jade Token ay isang Santo Token? Di nagtagal, nalaman ni Alvin na tama ang kanyang haka-haka habang nagpatuloy si Bart sa pagsasalita. Ang Jade Token na iniwan sa kanya ng kanyang kuripot na ama ay talagang isang Santo Token. Ang Saint Grade Martial Tactics ay kadalasang nakaimbak sa mga Saint Token. Kung naghahanap ka ng isang partikular na Saint Grade Martial Tactic, kailangan mong hanapin ang Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic, sabi ni Bart. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita matuturuan ng kahit anong Saint Grade Martial Tactic na alam ko kung gaano karami ang maaari mong makuha sa sarili mo. Saint Grade Martial Tactic. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ay ilabas ang iyong espiritual na enerhiya sa Saint Token para makuha ang Saint Grade Martial Tactic at linangin ito ng hakbang-hakbang. Pagkatapos mong linangin ang Saint Grade Martial Tactic sa Saint Token hanggang sa pinakamataas nito, ang Saint Token ay magiging walang silbi sa iyo, dagdag ni Bart. Dapat ko bang itago sa akin ang token ng santo hanggang sa malinang ko ang Saint Grade Martial Tactic sa pinakamataas nito? Sumimangot si Alvin. Hindi ba ito sumisibol na parang buto sa ulo, hanggat ang espiritual na enerhiya ay inilabas sa token ng santo, upang matutunan ng isa ang lahat tungkol sa Saint Grade Martial Tactic? Saan mo nakuha ang ideyang iyon? Naiinis na sinabi ni Bart, tiyak na may nanloko sa iyo. Brat, ituturo ko sa iyo ang isang mahalagang aral ngayon.
Gaano man kalakas ang kakayahan ng pag-unawa ng isang tao, imposible para sa kanila na ganap na kabisaduhin ang Saint Grade martial tactic sa isang Saint token sa loob ng maikling panahon. Kailangan ng lahat na matutunan at linangin ang Saint Grade martial tactic sa Saint token step by step. Sa aking panahon, kahit na ang mga taong may mahusay na kakayahan sa pag-unawa ay mangangailangan ng 2 hanggang 3 taon upang maunawaan ang pinakamababang antas ng Saint Grade martial tactic na nasa isang Saint token. Siyempre, ang araw na naintindihan niya ang lahat ng nasa Saint token ay ang araw na nilinang niya ang Saint Grade martial tactic sa Saint token hanggang sa pinakamataas nito, sabi ni Bart. Sa halip na linangin ito, hindi ba natin maaaring isaulo ang Saint Grade martial tactic sa token ng santo at dahan-daang linangin ito sa ibang pagkakataon? Sabik na tanong ni Alvin na may nakakunot na noo. Imposible. Sinabi ni Bart nang may pananalig, makikita lamang ng lahat ang isang bahagi ng Saint Grade martial tactic kapag tumingin sila sa isang santo na token gamit ang kanilang espiritual na enerhiya. Magagawa lamang nilang tingnan ang iba pang bahagi ng Saint Grade martial tactic pagkatapos maunawaan at linangin ang impormasyon na una nilang nakita. Ganoon lang, dapat gawin ang lahat ng hakbang-hakbang. Ang araw na kukunin nila ang lahat ng impormasyon mula sa Saint Grade martial tactic sa Saint token ay ang araw na linangin nila ang Saint Grade martial tactic hanggang sa pinakamataas nito, matigang paliwanag ni Bart. Dapat may mga exception, di ba? Siguro may ilang mga santo token na nagpapahintulot sa atin na kunin ang Saint Grade martial tactic ng sabay-sabay upang maisaulo at malinang natin ito sa ibang pagkakataon, tanong ni Alvin. Imposibleng may ganoong Saint token. Brat, wala akong pakialam kung sino ang nagsabi sa iyo niyan. Ang alam ko lang ay naloko ka, mahinahong sabi ni Bart. Siya ay niloko. Walang komento si Alvin tungkol sa sinabi ni Bart, ngunit makatuwiran para sa kanya na paniwalaan ang kanyang mga salita. Ang bagay ay kabisado niya ang lahat tungkol sa Saint Grade martial tactic, Colossal Aerolite Arrow, sa santong token na iniwan ng kanyang ama para sa kanya nang walang nawawalang isang salita. Bagamat hindi pa niya sinisimulan ang kanyang paglilinang ng Colossal Aerolite Arrow, matagumpay pa rin niya itong malinang kahit na itapon niya ang santo token na naglalaman ng Colossal Aerolite Arrow. Ito ay dahil ang Colossal Aerolite Arrow ay nakatatak sa kanyang isipan tulad ng isang umuusbong na binhi mula sa segundong inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa santo token. Hindi niya ito makakalimutan kahit gusto niya. Ang pagiging ganap na kabisaduhin ang Saint Grade martial tactic na nakapaloob sa Saint token sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng aking espiritual na enerhiya dito. Hindi kaya ito ay isang espesyal na kakayahan na ako lang ang nagtataglay. Iyon lang ang hula ni Alvin. Habang iniisip niya iyon, masigurado siya. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Bart, imposible ang ganoong bagay. Maganda kung makakakuha ako ng isa pang Saint token. Pagkatapos ay may verify ko kung talagang nagtataglay ako ng espesyal na kakayahan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kung talagang nagtataglay siya ng ganoong espesyal na kakayahan, kahit anong uri ng Saint token ang makuha niya sa hinaharap, matututuhan niya ang lahat ng Saint Grade martial tactics hanggat nasa loob ito ng kakayahan ng kanyang spiritual energy. Naging sanhi ito ng pagkagulo ng kanyang emosyon. Di nagtagal, nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at pinakalma ang kanyang napukaw na damdamin. Nabawi niya ang kanyang pakiramdam nang lumitaw sa kanyang mga mata ang skyline ng isang malaking lungsod. Ang nagbabadyang lungsod na nakatago sa likod ng madilim na ulap ay parang isang engranding palasyo sa Wonderland. So ito ang Hidden Fog City. Nang matano ni Alvin ang malaking lungsod na nakaharap sa kanya, nakita niya ang 3 silhouette na nakatago ng fog na patungo rin sa direksyon ng lungsod. Malinaw na ang 3 silhouette na pumapasok sa lungsod ay pagmamay-ari ng 3 babae. Bakit parang pamilyar yung likod nila? Akala ni Alvin ay nakita na niya ang 2 sa 3 babae noon. 1272. Papalayo ng palayo ang 2 pamilyar na silhouette. Sa wakas ay nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang mawala ang 2 silhouette sa Hidden Fog City. Sino sila? Sumimangot si Alvin. Nakasulat sa buong mukha niya ang pagkalito.
Itinulak niya ang mga iniisip sa kanyang isipan at hinabol ang mga iyon. Parang gusto niyang malaman kung kanino ang dalawang pamilyar na silhouette na iyon. Akala niya ay pamilyar ang likod ng dalawang babae. Kung isa lamang sa kanila ang tila pamilyar sa kanya, maaari niyang iwaksi ito bilang isang pagkakamali lamang o siya ay nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang dalawang pamilyar na silhouette na lumitaw sa parehong oras ay tila nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang pagkakataon. Baka kilala niya ang dalawang babaeng may magagandang katawan. Parang kilala na niya sila noon pa man, and their relationship was one of a kind. Sa sandaling ito, kitang-kita niya ang pagtibok ng kanyang puso. Sobrang lakas ng kabog nito na parang lalabas na sa dibdib niya. Gayunpaman, nang pumasok siya sa Hidden Fog City, hindi niya mahanap ang dalawang babae. Parang galing din sila sa Southern Island. Ibig sabihin ng dalawang babae at ang Azure-clad lady ay dapat ang mga taong dinala ng ilang Martial Emperor o Demon Emperor powerhouse mula sa Cloud Continent. Haka-haka ni Alvin. Pagdating niya sa Hidden Fog Island kanina, narinig niya mula sa dalawang disipulo sa loob ng isla na nag-welcome sa kanila na ang Southern Island ay kung saan sila nag-ho-host ng kanilang mga bisita. Ang mga bisitang dumating sa Hidden Fog Island kamakailan ay ang mga Martial Emperor at Demon Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent at ang kanilang mga alagad na sasali sa Hidden Fog Martial Competition. Mataong ang Hidden Fog City. Kapag pumasok ang isa sa lungsod, wala itong pinagkaiba sa isa sa malalaking mataong lungsod sa Cloud Continent. Ilang beses nilaybot ni Alvin ang lungsod, ngunit nawala ng saysay ang kanyang pagsisikap. Hindi niya mahanap ang dalawang babaeng mukhang pamilyar sa kanya. Kalimutan mo na to. Kung nandito sila para sa Hidden Fog Martial Competition, makikita ko silang muli sooner or later. Sa oras na iyon, malalaman ko kung magkakilala tayo, naisip ni Alvin sa sarili. May ilang oras pa bago magsimula ang Hidden Fog Martial Competition na inorganisa ng Hidden Fog Island. Maglalakad ako at tingnan kung maaari kong kunin ang lahat ng mga materyales na kailangan para gawin ang Royal Grade Spirit Archery Set. Kailangan kong makapasok sa Martial Emperor Stage bago magsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Tiyak na maaangat ko pa ang aking kakayahan pagkatapos kong gawin ang Royal Grade Spirit Archery Set at linangin ang Saint Grade Martial Tactic, Colossal Aerolite Arrow. Mula nang malaman ni Alvin ang tungkol sa kung gaano kalakas ang Saint Grade Martial Tactics mula kay Bart, nagsimulang lumaki ang kanyang pagkaapurahan na linangin ang Colossal Aerolite Arrow. Desperado siyang linangin ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling itaas ko ang aking kakayahan, makakakuha ako ng magandang ranking sa Hidden Fog Martial Competition. Ang magandang ranking ay nangangahulugan ng mas maraming Saint Stones para sa akin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Kapag nakakuha siya ng mas maraming Saint Stones, magiging smooth sailing ang kanyang paglalakbay pagkatapos makapasok sa Martial Emperor Stage. Pagkatapos ng lahat, ang Saint Stones ay mga item na maaaring magpalakas ng cultivation ng isang Martial Emperor powerhouse. Ito ay isang mahalaga at hindi mabibaylang kayamanan. Siya ay desperado para sa Saint Stones. Sa oras na ito, binilisan ni Alvin ang kanyang bilis upang tipunin ang mga materyales. Samantala, may tatlong silhouette na nakatayo sa isang tindahan ng herbal medicine sa gilid ng pangunahing kalsada kung saan dadaan si Alvin. May kasamang dalawang magagandang babae, ang isang babaeng nakasuot ng asul. Nakatingin ang Azure-clad na babae sa isang medicinal pill bottle na may medicinal pill. Sister Megan, gaya nga ng sinabi mo. Ang dalawang nakakairitang kasamang iyon ay talagang walang lakas ng loob na manligaw sa amin kapag kasama namin si Senior Sister Rowena, sabi ng maganda at dalisay na ginang na mukhang galing sa isang hamak na pamilya sa babaeng naka-purple na katabi niya. Bahagyang napangiti ang babaeng nakasuot ng lila matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang kanyang magandang ngiti ay tila kayang akitin ang lahat, at pinalabo nito ang lahat sa kanyang paligid. Upang maalis ang dalawang nakakainis na langaw, na iyon, hiniling niya sa kanilang Senior Sister Rowena, ang direktang disipulo ni Martial Emperor Holland, na samahan sila palabas ngayon.
Dahil sa presensya ni Rowena, ang dalawang nakakainis na langaw, na iyon ay hindi nang ahas na lapitan sila, lalo pa silang ligawan. Ang babaeng nakasuot ng lila ay si Megan. Samantala, ang dalisay na babae na mukhang galing sa isang hamak na pamilya ay si Kelly. Bigla, si Megan ay likas na tumingin sa labas ng tindahan ng halamang gamot. Hindi siya makakuha ng isang malinaw na hitsura, ngunit nakita niya ang isang lilang silhwete na nagmamadaling dumaan. Bagamat hindi niya ito nakita ng malinaw, ang kanyang magandang katawan ay hindi sinasadyang nanginag. Rascal. Nanginginig ang katawan niya dahil masyadong pamilyar ang silhouette. Maraming beses na niyang pinangarap ang silhouette na iyon. Lumitaw ito sa kanyang panaginip at nagtagal sa paligid. Halos mabaliw ito. Sister Megan, napagkamalan mo bang iba siya? Paano posible na young master? Tumingin si Kelly sa labas ng tindahan ng herbal medicine, ngunit hindi niya nakita ang purple silhouette na dumaan. Akala niya ay guni-guni lang ni Megan ang pagkawala ni Alvin. Sa kanyang opinyon, kahit na ang kanyang young master ay namumukod tangi, imposible para sa kanya na narito. Saan ang lugar na ito? Ito ay ang Hidden Fog Island. Bilang isang overseas Saint Island, ang Hidden Fog Island ay matatagpuan sa hilagang karagatan ng Cloud Continent. May tiyak na panganib kahit para sa isang powerhouse ng Martial Emperor na maglakbay sa hilagang karagatan mula sa Cloud Continent hanggang sa Hidden Fog Island. Ang mga powerhouse ng Martial Emperor na may katamtamang kakayahan ay maaaring mamatay sa paglalakbay. Ito ay dahil maraming mabangis na demonyong hayop sa hilagang karagatan. Sa mga demonyong hayop, ang ilan sa kanila ay nasa Demon Emperor stage. Nakarating sila ng ligtas dahil sa proteksyon ng kanilang amo, Martial Emperor Holland. Ngayon, sinasabi ni Megan na nandito ang kanyang young master. Imposibleng paniwalaan niya ito maliban kung nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan, na naging sanhi ng pag-awit ng malasotlang buhok ni Kelly sa hangin. Kino-frame nito ang halos perpektong mukha niya. Sa mismong sandaling ito, tila siya ay naging isang diwata na bumaba mula sa langit hanggang sa lupa. Sister Megan. Napansin niyang umalis na si Megan sa kanyang tabi nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Umalis si Megan sa tindahan ng herbal medicine at hinahabol ang silhouette na iyon. Agad naman siyang hinabol ni Kelly. Samantala, ang kanilang senior sister na si Rowena ay agad na nag-react at hinabol sila nang mapansin niya ang kanilang biglaang pag-alis. Hindi nagtagal ay naabutan niya si Kelly at nakita niya si Megan sa parehong oras. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang junior sister na si Megan na karaniwang masunurin ay humaharang sa landas ng isang tao. Isa itong lalaking naka-purple. Nakatayo siya doon nang hindi gumagalaw. That back. Nagsimulang manginig ang magandang katawan ni Kelly nang makita niya ang likod ng binata na naka-purple bago pa niya maaninag ang mukha nito. Nakatayo siya sa lugar. Parang napuno ng tingga ang mga paa niya. Hindi mas pamilyar sa kanya ang likod ng tao. Rascal, ikaw talaga. Sa sandaling ito, si Megan na humaharang sa dinadaanan ng lalaking nakasuot ng lila ay dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Hindi niya inabala ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong nanunood. May saya na hindi niya maitago sa kanyang napakagandang mukha. Nangingilid din ang luha sa kanyang mukha. Ito ay masyadong mahaba. Sa wakas ay nakilala niya siya. Ang lalaking pinanghawakan niya, si Megan, sa kanyang buhay. Isasakripisyo niya ang lahat para sa kanya, pati na ang buhay niya. Hindi nagtagal, dumating si Megan sa harap ng lalaking nakasuot ng lila. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Nakatitig siya sa kanya habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. She asked shakily, Rascal, bakit? Bakit ka nandito? Sino? Sino ka? Nawala ang ngiti sa mukha ni Megan nang marinig niya ang boses na iyon. Ang boses na iyon ay kay Alvin. Sa sandaling ito, nalilitong nakatingin si Alvin kay Megan. Ang taong ito na tila pamilyar sa kanya ay isang ganap na estranghero. Ikaw. Hindi. Hindi mo ako nakikilala. Biglang namutla ang mukha ni Megan.
Nagawa na niyang patatagin ang sarili, ngunit nagsimulang manginig muli ang kanyang katawan. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha na parang buhos ng ulan. Hindi niya inaasahan na hindi na siya nakilala ng lalaking matagal na niyang namimiss. Nakalimutan niya na ba siya? Sa sandaling ito, naramdaman ni Megan na parang hinihiwa ang kanyang puso sa 1,000,000 piraso. Ang sakit at hapdi ay kumalat sa buong katawan niya at sinasakal siya. Freewa. Sa kalaunan, hindi na nakayanan ni Megan ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan. Dumura siya ng puno ng dugo, at mas lalong namutla ang mukha niya. Ang kanyang sakit ay nagdulot ng maraming pagkabalisa. Sister Megan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nanimbalik si Kelly, at agad siyang tumakbo palabas. Napahawak siya sa nanginginig na katawan ni Megan na tila babagsak na ito anumang oras. Kelly. Rascal. Hindi niya ako nakikilala, nanginginig na sabi ni Megan habang hawak siya ni Kelly. Nanginginig ang boses niya na parang sobrang lamig. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Namula ang mga mata ni Kelly nang marinig niya iyon at tumingin kay Alvin. Bago siya makapagsalita, naramdaman ni Alvin ang hindi kilalang sakit at hinawakan ang kanyang dibdib. Medyo namutla ang mukha niya habang nakatingin sa dalawang babaeng nakatayo sa harapan niya. Sino? Sino kayong dalawa? Bakit nakikita kong pamilyar kayong dalawa? At, bakit? Bakit ako nakakaramdam ng kirot sa puso ko? Medyo nanginginig ang boses ni Alvin habang nagsasalita siya. Young Master, nakalimutan mo na rin ba si Kelly? Mas lalong namula ang mga mata ni Kelly pagkatapos niyang pakinggan ang mga salita ni Alvin. Tumulo ang mga luha sa kanyang dalisay at magandang mukha. Ang mga taong nanunood ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Ang brat na ito. Paano niya magagalit ang dalawang babaeng ito ng ganito? I can tell he's a bastard. Ang isang taong walang utang na loob na tulad niya ay dapat tamaan ng kidlat. Maraming tao ang nakatitig kay Alvin. Nagalit sila sa hindi magandang pagtrato ni Alvin sa dalawang babae. Nang kinundina ng mga tao si Alvin habang tinitingnan siya nina Megan at Kelly nang walang pag-asa, pinilit niyang ngumiti at humihingi ng paumanhin, nawalan ako ng alaala. Nawala ang kanyang memorya. Tumigil sa pag-iyak sina Megan at Kelly nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, agad na napuno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. 1273. Sa mismong sandaling iyon, parehong si Megan o Kelly ay nakaranas ng kumpletong pagbabago sa mood mula sa isang dulo ng spectrum patungo sa isa pa. Ang pagbabago ay parang pagbangon mula sa impyerno tungo sa langit. Hindi sila nakakalimutan ng lalaki nila. Sa halip, nagkaroon siya ng amnesia. Rascal, paano ka nawala ng memorya? Young Master, ano ba talaga ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Megan at Kelly habang nakatingin kay Alvin. Nang malaman nilang hindi sila sinasadyang kalimutan ng kanilang lalaki, nawala ang lungkot sa kanilang mga mata, na naiwan lamang ang pag-aalala. Sa pagtingin sa dalawang babae na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala, ang paraan ng pagkulog ng puso ni Alvin ay lalong tumitindi. Masasabi niya na ang dalawang babae na sa tingin niya ay pamilyar sa kanya ay taos-pusong nag-aalala sa kanya. Ang kanilang mga damdamin ay totoo at hindi nila ito peke. Mayroon akong kaibigang katulad nila. Si Alvin ay sabik na mabawi ang bahaging iyon ng kanyang alaala sa sandaling tumingin siya sa kanila. Bagamat mayroon siyang malaking bahagi ng kanyang memorya na naibalik, hindi pa niya nabawi ang pinakamahalagang bahagi. Kasama sa isa sa kanila ang dalawang babaeng ito na tila may kakaibang relasyon sa kanya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng relasyon ang pinagsaluhan natin? Pakiramdam ko ay parang pamilyar at malapit sa akin kayong dalawa. Parang kayong dalawa ang pamilya ko, matamang tinitigan ni Alvin sina Megan at Kelly at mahinang nagtanong. Maging si Alvin ay hindi na malaya na ang kanyang tono ay mahina na. Ngayong nagsasalita na siya, ang kanyang mga mata ay banayad na parang umaagos na tubig. Kami ang iyong mga kasintahan, tumingin si Megan kay Alvin ng may pagmamahal at pag-asa, sabik na makita kung ang paalala nito ay makapagpapaalala sa kanya. Fiancé. Natigilan si Alvin. Napabuntong hininga ang mga taong nanunood.
Ang dalawang kahangahangang babae na ito ay kanyang mga fiancé. Hindi yun makatarungan. First time na makakita ng ganitong kagandahan sa buong buhay ko. Buti pa na dalawa sila. Pero pareho silang fiancés. Kung mapapalitan ko siya, handa akong maging siya kahit na mamamatay ako makalipas ang 1 buwan. Ang mga nakatingin na lalaki ay nakatitig kay Alvin na may inggit at selos. Sabik silang palitan siya. So, siya ay fiancé ni Junior Sister Megan at Junior Sister Kelly. Tumayo si Rowena sa malapit at tinitigan si Alvin nang hindi kumukurap. Kung tutuusin, nakatingin siya sa likod ni Alvin habang nakaranas siya ng matinding emosyon. Mula sa kanyang kaalaman, kinuha ng kanyang master na Marshal Emperor Holland sina Megan at Kelly bilang kanyang mga direktang disipulo para sa kapakanan ng kanilang kasintahan. Natural, wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Gayunpaman, naisip niya na maaaring may gusto ang kanyang amo sa kanilang kasintahan. Wala siyang ibang maisip na dahilan maliban doon. Nagtagal si Alvin bago bumalik sa kanyang katinoan. Tanong lang niya pagkatapos huminga ng malalim, kaming dalawa. Ang mga nobya ko. Bagamat naniwala siya sa sinabi ni Megan, gusto niyang maging ganap na sigurado sa nakagugulat na piraso ng impormasyong ito. So, nagkaroon na siya ng fiancé, at hindi lang isa, kundi dalawa. Oo. Tumanggo si Megan. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho kahit na inamin niya na ang kanyang sarili na siya ang nobya ni Alvin habang maraming tao ang nanunood. Para bang invisible sa kanya ang mga taong iyon. Gayunpaman, mas nahihiya si Kelly kaysa sa kanya. Namumula ang pisngi niya na parang tutulo ng dugo. Walang ideya si Alvin kung ano ang sasabihin pagkatapos marinig ang paninindigan ni Megan. Bagamat nalaman niyang ang dalawang babaeng nauna sa kanya ay nobya niya, wala siyang maalala tungkol sa kanila. Ang tanging naramdaman niya sa mga sandaling iyon ay ang dalawang babae ay napaka-pamilyar at intimate sa kanya. Hindi niya tuluyang maalala ang pinagdaanan nilang dalawa. Tumingin-tingin si Alvin sa paligid at nakaramdam ng hindi mapakali na pinapanood sila na parang mga unggoy sa isang pagtatanghal. Sinabi niya kay Megan at Kelly sa isang iglap, maghanap tayo ng mauupuan para pareho kayong magkwento sa akin ng higit pa tungkol sa ating nakaraan. Tingnan natin kung may maaalala ako. Marami rin akong itatanong sa iyo, agad na sumang-ayon si Megan. Bagamat hindi nagsasalita si Kelly, tumanggo siya ng masunurin. Dahil siya ang babaeng iyon, nakinig siya at sinunod ang anumang sinabi ni Alvin. Lumipas ang mga taon at bagamat kapwa nagkaroon ng matinding pagbabago sina Megan at Kelly sa kanilang mga kakayahan, hindi pa rin sila nagbago pagdating sa pagmamahal nila kay Alvin. Siya ang lalaking pinagkatiwalaan nila ng kanilang buhay. Siya lang ang lalaking gusto nila. Junior Sister Megan, Junior Sister Kelly. So, ito ang fiancé na palagi ninyong pinag-uusapan. Isang boses ang biglang nagsalita. Si Alvin, Megan, at Kelly, na handang umalis, ay tumigil sa paggalaw at tumingin sa taong tumayo para magsalita. Senior Sister Rowena, agad na binati ni na Megan at Kelly ang taong namumukod tangi. Tiningnang mabuti ni Alvin at napansin na ito ay isang babae na Asher. Siya ang pangatlong silhouette na tumayo kasama sina Megan at Kelly sa labas ng Hidden Fog City noong nakita niya sila kanina. Rascal, ito si Senior Sister Rowena, pagpapakilala ni Megan habang nakatingin kay Alvin. Senior Sister Rowena. Bagamat hindi maalala ni Alvin sina Megan at Kelly mula sa kanyang nakaraan, dahil kinumpirma niya na silang dalawa ay kanyang fiancé, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan habang binabati niya ang kanilang senior sister. Ang alam ko lang ikaw ay si Junior Sister Megan at ang nobya ni Junior Sister Kelly. Maaari ko bang malaman kung paano kita haharapin? Tinanong ni Rowena si Alvin habang nakangiting nakatingin sa kanya. Maaari mo akong tawaging Alvin. Tumanggo si Alvin kay Rowena. Alvin. Tatandaan ko iyon. Ngunit narinig ko mula kay Junior Sister Megan at Junior Sister Kelly kanina na dapat ay nasa Southern Outer Land ka sa Cloud Continent, tumingin si Rowena kay Alvin at nagtatakang nagtanong, paano ka narito?
Nandito ako para sa Hidden Fog Martial Competition, sagot ni Alvin. Nakikita ko. Nagulat ang mga mata ni Rowena Shu nang magtanong siya, aling Martial Emperor Powerhouse mula sa Cloud Continent ang kasama mo rito? Martial Emperor Lazarus, sagot ni Alvin. Tumango si Rowena at bumaling kina Megan at Kelly pagkatapos nginitian si Alvin. Junior Sister Megan, Junior Sister Kelly. Ilang taon na kayong hindi nagkita sa kanya. Dapat mong abutin. Ipapaalam ko kay Master, sabi ni Rowena. Salamat, Senior Sister Rowena. Nagliwanag ang mga mata ni Megan at Kelly nang marinig nila si Rowena. Sige. Hindi ko nahahabulin ang paghuli ng mag-asawa mo. Babalik ako ngayon sa Southern Island. Umalis si Rowena pagkatapos ipaalam sa kanila. Marami sa mga nanunood ay nagbulungan sa kanilang sarili pagkatapos umalis ni Rowena. So, galing sila sa Cloud Continent. Nandito sila para sa Hidden Fog Martial Competition. Siguradong sinusundan nila ang ilang Martial Emperor o Demon Emperor powerhouses mula sa Cloud Continent. Sa sandaling iyon, nalaman ng marami sa kanila ang pagkakakilanlan ni Alvin at ng iba pa. Rascal, let's go! Hinawakan ni Megan ang kamay ni Kelly at sinabi kay Alvin habang nakatingin sa kanya. Tumango siya. Nang akmang aalis na silang tatlo ay napatigil sila ng isang sigaw. Hawakan mo dyan. Ang hiyawan ay parang bagyong nagmula sa itaas. Ang bawat isa ay bumalik sa kanilang katinoan sa isa't isa habang sila ay umiikot patungo sa pinanggalingan ng boses. Ang sigaw ay natunton pabalik sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mabangis na bumaba mula sa langit. Halata naman na may masamang intensyon sila. Mga disipulo sa loob ng isla. Marami sa kanila ang seryoso at kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata nang makita ang identity token na nakasabit sa baywang ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kayong dalawa. Itinaas ni Megan ang kanyang magagandang kilay, malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang paghamak habang nakatingin sa kanila. Ano ang gusto nyo sa amin? Medyo natakot si Kelly. Ang dalawang Inner Island na disipulo ng Hidden Fog Island na kalalabas lang ay ang parehong duo na nang iistorbo kina Megan at Kelly mula nang dumating sila sa isla. Parehong kinasusuklaman ni Kelly o Megan ang dalawang disipulo sa loob ng isla mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Samantala, sumulyap lamang si Alvin sa dalawang disipulo sa loob ng isla na may matinding lamig sa kanyang mga mata. Parang wala siyang pakialam sa kanilang dalawa. Ang mga disipulo sa loob ng isla ay dumaong malapit kay Alvin at sa dalawang babae. Hindi sila tumugon kay Kelly. Sa halip, tiningnan nila ng matagal si Alvin. Sabi ng isa sa mga lalaki, nagtataka ako kung bakit ang cold ng mga junior sisters sa amin. So, may fiancé na sila. Ang isa pang lalaki ay tumingin kay Alvin at nanunuya ng may paninibugho at puot, parehong magaganda ang junior sisters at tiyak na gwapo kayo. Ano ang ginawa ng larwang ito para maging karapat-dapat nilang mapapangasawa? Ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay sumusunod sa kanila mula noong umalis sina Megan at Kelly sa katimugang isla. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanila dahil kasama nila si Rowena. Gayunpaman, hindi nila akalain na masasaksihan nila ang ganoong eksena na ikinagalit nila sa mga kalye ng Hidden Fog City hindi nagtagal pagkatapos nilang sundan silang dalawa sa lungsod. Nagkaroon na ng fiancé ang dalawang walang katulad na dilag na gusto nila. Iisa ang kanilang fiancé. Hindi na nila napigilan ang kanilang galit ng mapagtantong laruan lamang ng lalaki ang mapapangasawa ng dalawang babae. Dinala nila ang kanilang selos at puot sa kanila nang sila ay nagpakita. Sino siya sa akala niya? Isa lang siyang boy toy na above average ang itsura, so how did he deserve these two peerless beauties? Ayaw nilang sumuko. Higit pa rito, nakaramdam sila ng matinding kahihiyan na ang dalawang dilag ng kanilang mga pagnanasa ay pumili ng isang larwang batang lalaki na tulad niya kaysa sa kanila. Ang disipulo sa loob ng isla na nagsalita kanina ay pinandilatan ng mata si Alvin na may paghamak. Junior sisters, let me tell you. Karamihan sa mga ganyang boy toys ay maganda lang tingnan pero walang silbi.
Kung naghahanap ka ng lalaki, maghanap ka ng makakapagprotekta sa iyo at magbibigay sa iyo ng sense of security, paalala niya kina Meghan at Kelly habang nakatingin sa kanila na may masamang intensyon. Sino ka sa tingin mo? Ano ang kinalaman sa iyo ng panlasa namin sa lalaki? Nanunuya si Meghan. Kasabay nito, humakbang siya pasulong at tumayo sa tabi ni Alvin. Hinawakan niya ang braso nito at maso yung samandal sa balikat nito. 1274. Sumunod naman si Kelly at tumayo sa kabilang panig ng Alvin. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya sumandal sa mga balikat ni Alvin tulad ng ginawa ni Meghan dahil nakaramdam siya ng takot. Sabay-sabay, naramdaman ni Alvin ang dalawang sariwa, mabangong amoy na damaloy sa kanyang ilong na nagpapahinga at nagpasaya sa kanya. Ang demonstrative actions ni Kelly at Meghan ay nagdulot ng pag-uusisa ng mga nanunood sa dalawang disipulo sa loob ng isla na may pag-uusisa tungkol sa kanilang mga reaksyon. Ang mga mukha ng mga disipulo sa loob ng isla ay naging malungkot. "Let's go?" Mahinang tawag ni Alvin sa dalawang babae sa tabi niya, at pagkatapos ay humakbang sila sa ere habang naghahanda silang umalis. Gayunpaman, ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay hamarang sa kanilang daan sa sandaling sila ay humakbang sa hangin. "Anong ginagawa mo?" Malamig na sigaw ni Meghan na may galit sa kanyang mukha. Nais lamang niyang makahanap ng isang lugar na tahimik at makipag-usap sa kanyang lalaki tungkol sa mga karanasan nito matapos itong muling makasama. Mahirap na hindi magalit nang pigilan sila ng dalawang langaw na ito sa oras na iyon. Si Kelly ay mukhang nagalit din. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan ni Alvin sa mata ang parehong mga disipulo sa loob ng isla habang siya ay nagsasalita ng mahina ngunit sa isang hindi mapag-aalinlanganan na tono, "Magwala. Masyado kang mainit ang ulo," nanunuya ang isa sa mga disipulo sa loob ng isla kay Alvin. "Boy, gusto kong makita ang sarili ko ngayon. Paano magiging fiancé ang isang toy boy sa pareho nating junior sisters? Tama. Kailangan mong patunayan ang iyong lakas kung balak mong ipanalo ang mga dilag na ito," bulalas ng isa pang disipulo sa loob ng isla. "Ano ka ba? Siya ang lalaking pinaniniwalaan nating dalawa. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Bakit kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa iyo?" Ngumisi si Meghan. Tinanong kaniyang master na magwala. "Hindi mo ba narinig iyon?" Kahit na ang karaniwang mabait na si Kelly ay may labis na hinanakit na ekspresyon habang tinatitigan niya ang dalawang disipulo sa loob ng isla. Naging kakaiba at kakaiba ang tingin ng mga nanunood sa mga disipulo sa loob ng isla. Nang mapansin na ang lahat ng mga mata ay nasa kanila, ang mga mukha ng mga disipulo sa loob ng isla ay naging malungkot habang ang kanilang mga titig kay Alvin ay lalong tumindi. "Junior Sister Meghan, huwag mong sabihin iyan. Maraming bagay na hindi mo malalaman dahil masyado kang kasali. Bilang mga bystanders, mas makikita namin ito ng mas malinaw kaysa sa iyo." Isa sa mga disipulo sa panloob na isla ay tumingin kay Alvin na may malamig na kinang sa kanyang mga mata at binibigkas ang bawat salita, "Ang larwang batang ito ay hindi karapat-dapat para sa inyong dalawa. Huwag magpalinlang sa kanyang hitsura." Nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Meghan, ang isa pang disipulo sa loob ng isla ay tumingin kay Alvin ng may pag-iinis. "Naglakas loob ka bang hilingin na magwala tayo? Gusto ko talagang makita kung gaano ka kagaling. Bakit pareho kang gustong-gusto ng junior sisters at hilingin sa iyo na maging fiancé nila?" Kaagad, pagkatapos ng Inner Island disciple na matapos ang kanyang pangungusap, ang kanyang robe ay umbok. Ito ay ang patuloy na tumataas na origin energy sa kanyang katawan na naging malagatas puting apoy sa isang kisap mata. Sa sandaling lumitaw ang malagatas puting apoy, ito ay naging isang maraming kulay na bola ng enerhiya. Malinaw, bukod sa ganap na paggamit ng kanyang origin energy, ang Inner Island disciple na ito ay ginamit din ng iba't ibang uri ng profundities na naintindihan niya. Siya ay nakatayo roon ng marilag sa lahat ng kanyang makapangyarihang karelagan. Tama. Gusto kong makita kung gaano rin siya kalakas. Ang isa pang disipulo sa loob ng isla ay natauhan at nag-echo. Lumakas ang kapangyarihan sa kanyang katawan at lumikha ng kahangahangang aura.
Nang makitang ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay handa ng sumalakay, ang ekspresyon ni Megan ay nagbago ng husto habang siya ay nagbabanta sa malamig na boses, siya ay katulad natin. Siya rin ay isang bisita ng Hidden Fog Island. Kahit na ang Heaven and Earth energy doon ay hindi bubuo ng Heaven and Earth phenomenon dahil sa kapangyarihang lumalabas mula sa kanila, alam niyang malinaw sa kanyang puso na hindi siya katugma sa dalawang inner island na disipulo ng Hidden Fog Island. Hindi rin sila tugma ni Kelly. Tungkol naman sa kanyang kasintahan, si Alvin ay nandoon lang siguro para makiisa sa kasiyahang tulad nila kahit na makakasama niya ang isang Martial Emperor powerhouse. Kahit na wala siya roon para sumali sa kasiyahan, siya ay, higit sa lahat, isang ordinaryong disipulo ng Martial Emperor. Walang paraan na magagawa niyang talunin ang dalawang Hidden Fog Island na panloob na mga disipulo ng isla na katumbas ng mga disipulo ng Martial Emperor. Hindi siya naglakas loob na isipin ang pagiging direktang alagad ng Martial Emperor. Sa daan, siya at si Kelly ay nagkaroon ng maraming hindi inaasahang pagkikita, ngunit sila ay mga 7th at 8th level Martial Monarchs lamang. Hindi pa sila nakakatapak sa 9th level Martial Monarch stage. Subconsciously, hindi niya akalain na ang kanyang lalaki ay magiging mas malakas kaysa sa kanila. Junior Sister Megan, huwag kang mag-alala. Gusto lang naming makipag-spar sa kanya. Hindi namin siya papatayin. Matingkad na ngumiti ang isa sa mga disipulo sa loob ng isla. Habang si Megan ay kumilos ng ganoon, mas iniisip niyang kinakabahan lang siya, at ang tanging dahilan ng kanyang kaba ay dahil alam niyang ang kanyang kasintahan ay hindi kasing lakas niya. Ang mga pag-iisip na iyon ay medyo namamaga ang kanyang ulo. Bagamat hindi natin siya papatayin, ang mga pag-atake ay walang mga mata. Kung hindi natin sinasadyang sirain ang kanyang dantian, sa tingin ko ang Martial Emperor na sumusuporta sa kanya ay walang sasabihin, sabi ng isa pang disipulo. Sa kanyang mga salita, ipinarating niya ang isang malinaw, mahalagang mensahe. Kahit na hindi niya mapatay si Alvin, sisirain niya ang kanyang dantian at gagawin siyang walang silbi. Sa kanyang opinyon, tiyak na hindi siya idedeklara ni na Megan at Kelly bilang kanilang fiancé pagkatapos na mawala ng larwang batang lalaki ang kanyang cultivation base kahit na siya ay napakagwapo. Pagkatapos, magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon na makasama si Megan o si Kelly. Haha! Iyon lang. Buong pusong tumawa ang dating alagad sa loob ng isla, na puno ng pagmamataas ang kanyang pagtawa. Ang lakas ng loob mo. Sa sandaling iyon, sabay na binitawan ni na Megan at Kelly ang balikat ni Alvin. Sila ay humakbang pasulong at tumayo sa harapan niya upang protektahan siya sa likuran nila. Ang sino mang gustong sakta ng aking lalaki ay dapat na tumapak sa aking patay na katawan. Ang origin energy sa paligid ng katawan ni Megan ay lumundag habang ang iba't ibang profundities ay sumunod na parang anino. Malamig niyang tinitigan ang dalawang disipulo sa loob ng isla at ipinakita ang kanyang kabayanihan. Kahit na hindi umimik si Kelly, ngunit ang kanyang mga aksyon ay walang alinlangan na nagpakita na ang kanyang mga intensyon ay naaayon sa mga salita ni Megan. Bigla na lang, hindi napigilan ng isang tao ang sumigaw, nagwagi sa buhay. Isang nagwagi sa buhay. Ang Alvin na iyon ay talagang panalo sa buhay. Ang kanyang tono ay puno ng inggit mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Karamihan sa mga taong nakapaligid sa kanila na mapagmasid ay naalala ang pangalan ni Alvin nang ipakilala niya ang kanyang sarili kay Rowena, kaya alam nila ang kanyang pangalan. Talagang panalo siya sa buhay. Hindi lang siya may dalawang magagandang babae bilang fiancés niya, kundi pareho silang handang mamatay para sa kanya. Isang blessing na ng kanyang past lives cultivation ang makatagpo ng babaeng ganyan. At meron siyang dalawa. Inggit na inggit ako. Lahat ng lalaki sa karamihan ay berde sa inggit habang nakatitig kay Alvin. Isang matinding apoy na tinatawag na selos ang nag-aalab sa kanilang mga puso. Dahil nagpasya sina Megan at Kelly na tumayo sa harap ni Alvin at protektahan siya, na mukhang handa na silang lumaban dahil ang kanilang buhay ay nakasalalay dito, ang mga mukha ng dalawang disipulo sa loob ng isla ay naging lubhang malungkot. Maglalakas loob ba silang patayin sina Megan at Kelly? Ang sagot ay maliwanag, tiyak na hindi.
Kung sila ay nasa liblib na lugar, baka mapatay nila sila at mapigilan ang Martial Emperor sa likod ni na Meghan at Kelly na malaman ang kanilang ginawa. Gayunpaman, sa napakaraming nanonood ngayon, hindi sila maglalakas loob na patayin sina Meghan at Kelly kahit nabigyan sila ng 100 doses ng lakas ng loob. Nagkatinginan sila at nakita nila ang lungkot sa kanilang mga mata. Gayunpaman, mabilis na nagliwanag ang isang mata nila na para bang nakaisip ng diskarte. Lumubog ang mukha ni na Meghan at Kelly nang makita nila ang kanilang mga titig. Hindi man nila alam kung ano ang binabalak ng kanilang kalaban laban sa kanila, hindi nila maiwasang mag-alala. Ang Inner Island disciple na nagniningning ang mga mata ay tumitig kay Alvin sa unang pagkakataon pagkatapos ay napabulalas siya at nanunuya ng matalim, "Oh damn. Isa ka talagang toy boy. Nakatadhana kang magtago sa likod ng mga babae habang buhay, depende sa kanila para mabuhay." Para bang napag-usapan nila ito, ang isa pang disipulo sa loob ng isla ay nanunuya, "Kung ako sa iyo, maghukay ako ng butas at magtago. Hindi ko ipapahiya ang aking sarili ng ganito, tulad ng isang tao. Kung sasabihin ko, hindi siya lalaki," patuloy na sinabi ng una bilang pagsang-ayon. Habang nagsasalita ang dalawang disipulo sa loob ng isla, si Meghan at Kelly ay naging mas nagtatampo. "Rascal, huwag mo silang pansinin. Oo, young master. Sinadya ka nilang guluhin. Huwag mo na lang silang pansinin." Paalala agad sa dalawang babae habang lumingon sila kay Alvin. Bagaman ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay talagang sadyang pinukaw si Alvin, ang mga mata ng karamihan ay dumapo din sa kanya ng sabay-sabay. Ang mga titig na ito ay tumbalik o mapanukso o pang-aalipusto o nanunuya. Walang titingin sa lalaking nagtago sa likod ng mga babae. Duwag. Basura. Ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay nagdagdag sa apoy na para bang sila ay sabik na makita ang kaguluhan. Napuno ng paghamak ang kanilang mga tingin kay Alvin. "Ikaw lang ang maaaring maging lalaki hanggang sa ganoong yugto. Kung ako ang bahala, baka magtago ka sa ilalim ng palda nila. Mas ligtas ka sa ganyan." Nakita ng dalawang disipulo sa loob ng isla si Alvin na nakatayo roon habang ang kanyang mukha ay nanatiling walang pakialam pagkaraan ng ilang sandali. Naudyukan pa nga sila habang nagsalitan silang kutsain si Alvin at tiyakan ang kanyang dignidad. Isa lang ang layunin nila sa isip, ang pukawin si Alvin. Hayaan siyang gumawa ng inisyatiba upang salakayin sila. Pagkatapos, magkakaroon sila ng pagkakataon na sirain ang dantiyan ni Alvin at ganap na gawin itong inutil. "Kaming dalawa. Sapat na tumatahol sa inyong dalawa." Sa wakas, gumawa ng hakbang si Alvin sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang hinliliit at pinitik ang kanyang mga tenga habang sinasabing, "First time kong makakita ng mga aso na maaaring tumahol ng napakatagal." Habang nagsasalita siya, binigyang diin niya ang salitang, "aso." Wow! Pinalipad niya ang mundo sa isang pangungusap at nagdulot ng kaguluhan sa mga nanunood. Ang mapang-uyam na mga mata na iyon na kay Alvin ay orihinal na lumipat, bumagsak sa dalawang disipulo sa loob ng isla na parang gusto nilang makita kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Kung tutuusin, pinasama sila na parang mga aso. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.